Ipagpapatuloy po natin ang ating pinag-aaralan mga kapatid sa ano ba ang pakinabang sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. So yung part 1 po ay napag-aralan po natin ang pagtuturo ng katotohanan at ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang pagsaway sa kamalian at pagtuturo sa likong gawain. So kung babasahin po natin ang Biblia mga kapatid, ang Biblia po lamang ang kakaiba at kahangahangang aklat sa lahat ng librong isinulat ng tao. So, dahil ang librong ito ay katotohanan at hindi kathang isip lamang. Ayan, nagaya ng mga isinulat ng mga tao sa iba't ibang libro, ay ito lamang po talaga ang katotohanan at talagang nangyari mga kapatid. At ang salita ng Panginoon ang siya nagpapatibay sa atin, lalo na sa mga Kristiyano ng panghihinaan ng loob. Nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay bilang mga Kristiyano at itinutuwid tayo sa ating likong mga gawain at sinusuway tayo sa ating mga pagkakamali na hindi natin mahahanap at mababasa kahit saan pang libro yan na ginawa ng tao. Ito lamang pong Biblia mga kapatid. So tayong mga Kristiyano mga kapatid, hindi pa rin natin maiwasan talagang magkasala at magkamali sa ating Panginoon. Na kahit tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon mga kapatid, ay talagang nandun pa rin po minsan na tayo ay ng panghihinaan po ng loob. At ang iba naman ay talagang tumatalikod na kasi sa pagsubok na hindi nila nakakayanan, na sa tingin nila ay napapabayaan na sila ng Diyos or sa tingin nila ay pinapabayaan sila ng Diyos dahil sa mga pagsubok na ito. At ang iba naman po ay tumatalikod dahil sa sobrang pagkahumaling sa mga mundong bagay, ayan, sa mga gaya ng mga business, ayan po, nasa oras ng linggo ay nakakalimutan na nila. At hindi man nila nakakalimutan, naaalala pa rin nila, ngunit sa isipan nila ay sayang ang oras, sayang ang oras kung magsisimba pa ako, sayang ang oras kung bibilangan ko pa yung oras ko sa Kanya, sa Panginoon, ganyan po yung mga iniisip po ng iba. So, tuluyan na po silang tumatalikod sa ating pong Panginoong Diyos. Ngunit ano nga po bang sinasabi sa 2 Pedro 2 verse 20 to 22? Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid, kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay tinalikuran nila ito. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang mga kasabihang, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinain ang nailuwana, at ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. So mga kapatid, ang talinghagang ito sa Biblia na tinutukoy ay ang mga taong tumalikod sa ating Panginoon. Na matapos nilang malaman ang katotohanan, ay sinadya nilang tumalikod sa Panginoon. Ito po yung talinghaga na ang aso pag sumuka ay kinakain ulit yung kanyang iniluwanan, diba? At ang baboy naman ay bagong paligo pa lamang, ngunit pag nakakita ng putik, bumabalik sa putikan. So sila po yung mga taong tumatalikod sa Panginoon. Pero alam ba natin ang Panginoon ay talagang napakabuti sa ating mga buhay, na gaya sa sinasabi sa Roma 8 verse 29, na sabi niya, sapagkat mula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng magkakapatid. So sa ating kahinaan mga kapatid, andun pa rin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin, na ang iba ay tumalikod, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa atin. Sapagkat alam na niya sa simula't simula pa ang magiging Kanya, pinili niya at itinuring niyang anak. Dahil may mga bagay mga kapatid na hindi natin malubos na maunawaan, sapagkat ang ating pag-iisip ay may hangganan, ngunit ang Diyos ay walang hangganan mga kapatid. Alam ng Diyos ang ikabubuti para sa atin, at kaya tayo dumadanas ng pagsubok, ayan, sa buhay, hindi dahil sa pinapabayaan na tayo ng Diyos, na kung minsan yun ang dahilan kung bakit tayo tumatalikod sa Panginoon, dahil sa
nakakaranas tayo ng matinding pagsubok na parang sinasabi mo na napabayaan na ako ng Diyos, pinapabayaan ako ng Diyos, parang isinumpa ako ng Diyos, ano po. Pero ang pagsubok po na yun na nararanasan mo ay hindi dahil pinapabayaan ka ng Diyos, kapatid, kundi upang ituwid niya ang ating pagkakamali. Basahin po natin sa Job 5 verse 17. Sabi niya, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. So karamihan po kasi sa mga Kristiyano, na pag nakakaranas tayo ng pagsubok ay talagang dinadamdam natin, na yun nga po, sinabi ko na parang feeling natin pinapabayaan tayo ng Diyos, na feeling natin hindi na tayo pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit mapalad ka, kapatid, kapag ikaw ay dinidisiplina at itinutuwid ng Diyos dahil ikaw ay mahal niya at itinuturing niyang anak. At sabi nga sa Job 5 verse 17 na huwag mong ipagdamdam ang pagdidisiplina ng Panginoong Diyos sa iyo. Basahin po natin sa Hebreo 12 verse 5 to 6, 10 and 11. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ay maging banal tulad niya. Sa verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya sa pamamagitan nga ng pagdidisiplina ng ating Panginoon, tayo nga ay kanyang itinutuwid at lalo pa niya nga pinagtitibay ang ating pananampalataya. So paano po ba magdisiplina ang Panginoon? Paano po ba mamalo ang Panginoon? Nagaya sa verse 6 na sabi niya na sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sa ating mga magulang, pag pinalo tayo, na kumukuha sila ng isang bagay, na ginagamit nila para tayo ay paluin, halimbawa po sa akin, nung maliit ako, ay naranasan kong mapalo gamit ang sinturon. Kayo po, ano pong ginamit ng inyong mga magulang sa pagdidisiplina sa inyo upang kayo ay paluin? Napalo po ba kayo? Kung ating mga magulang, mga kapatid, ay pinapalo tayo sa pamamagitan ng pamalo talaga, ang Panginoon po kaya, paano naman po siya mamalo? Paano naman po siya mamalo? Ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi kagaya ng tao na pag pinalo ka ay yung balat lang ang mararamdaman mong hapte. Mararamdaman mo lang yung konting hapte kapag tayo pinalo ng ating mga magulang. Pero mga kapatid, ang Panginoon ay makapangyarihan at Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari at kataas-taasan. So, ikukwento ko po ang aking buhay kung paano po ako dinisiplina ng ating Panginoon. At ako rin ay nakaranas na tumalikod sa Kanya at doon ko rin naranasan talaga, mga kapatid, ang pagdidisiplina ng Panginoon Diyos sa akin. Ako ay tumira sa Manila kasama ng aking mga anak at ng aking asawa, at sa pagtira namin doon, mga kapatid, na akala ko ay magiging magandang buhay namin kasi may magandang trabaho naman ang aking asawa. Ngunit dahil sa nakalimot nga ako sa Panginoon, napalad ako sapagkat andun pa rin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko, kung kaya't ako'y kanyang sinubok. Ang mga anak ko na lagi nagkakasakit, na walang araw na hindi sila magkasakit. Kung yung isa tapos na, magaling na, sunod naman yung isa, sunod-sunod sila at walang tigil talaga. Lagi kami sa ospital. Kaya't parang lagi kaming kulang sa pera. Parang gipit na gipit kami dahil sa lagi nagkakasakit ang mga anak ko. Ngunit alam niyo po ba na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko? Yun pala yung way para maalala ko siya, mga kapatid. So, yung time na yun, mga kapatid, sabi ko, natanong ko sa sarili ko, bakit ganito ang buhay ko? Bakit parang hirap na hirap ako? So, one time, naalala ko si God.
Naalala ko si God kasi sabi ko, oo nga, andyan pala si God. Nakalimot na ata ako. Nakalimot na nga ako. Yun po yung nasa isip ko na nakalimutan ko na yung Panginoon na makapangyarihan. Na noon, masigasig ako sa paglilingkod sa Kanya, tapos bigla ka na lang tumalikod. Tapos sabi niya sa akin, anak, magbalik loob ka na. Namimiss na kita. Alam mo yung pakiramdam na nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon kapag ikaw talaga yung Kanyang tinawag at pinili. Kahit na nagkasala ka, kahit na ano man yung mga nagawa mo, kung ikaw ay pinili, talagang gagawa siya ng paraan para magbalik loob ka. So, yun nga mga kapatid, nagbalik loob ako. So, doon ko na nakita yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na siya ay totoo. Ayan. So, simula nagbalik loob ako sa ating Panginoon, ang aking mga anak ay okay na, hindi na sila nagkakasakit. Ayan. At maayos na ang kanilang kalagayan. Gaya ng sinasabi sa Isaiah 41 verse 9 na, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ang aking lingkod, aking pinili ka at hindi ka itinakwil. So sa lahat ng kasalanan ko sa ating Panginoong Diyos ay andun pa rin yung pagmamahal niya sa buhay ko, kung kaya sinasabi ko na mapalad ako sapagkat ako ay tinuturing na anak ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay tumalikod at hindi pa nagbabalik loob sa Panginoon, bakit hindi ka magbalik loob sa Kanya ngayon? Naghihintay siya sa iyo. At siguradong mararanasan mo yung pagmamahal niya, yung presensya niya, at magiging mapayapa ang buhay mo kapag magbalik loob ka sa Panginoon. Nagaya ng isang kwento sa Biblia na matatagpuan natin sa Lucas 15 verse 11 to 32 na ang isang ama at may dalawang anak. Ngunit ang isang anak na ito ay kinuha ang lahat ng kanyang kayamanan at umalis siya. Inubos niya ang lahat ng kayamanan niya sa kaibigan, sa barkada, hanggang sa isang araw na naubos na lahat. Hindi niya namamalayan na naubos na pala ang kanyang kayamanan. Na wala na siya ni piso. Ni pambili niya ng pagkain, wala na. At doon niya naranasan, mga kapatid, ang maghirap. At hindi lang tinatawag na hirap, kundi naranasan niya talagang matinding hirap ang kumain ng pagkain ng baboy. At naisip niya na sa piling ng aking ama, ang na may mga katulong. Nang mga katulong na ito ay kumakain ng maayos. Pinapakain ng aking ama ng maayos. At naisip niya na magbabalik loob siya. Ihingi siya ng tawad sa kanyang ama. At yun nga ang ginawa niya, mga kapatid. Siya ay nagbalik loob sa kanyang ama. Siya ay umuwi. At malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At ang amang ito ay tuwang-tuwa at patakbong lumapit sa kanyang anak. At nakita niya kanyang anak at awang-awa siya. Kaya ito ay kanyang hinalikan at niyakap, mga kapatid. At ang sabi niya sa Lucas 15 verse 32, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. So bakit nga po sinabi ng ama na namatay na ang kapatid mo at ito'y muling nabuhay? Kasi nagtanong itong anak niyang isa na bakit ipinagdiwang mo, bakit ipinagdiwang mo ang pagbabalik ng yung suwail na anak? So verse 29, basahin po natin. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan.
Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Na itong anak niyang isa, mga kapatid, ay nagselos, andun yung nagdamdam siya, na nagselos siya na bakit hindi ko malang naranasan na ipagdiwang din, na kasama ang aking mga kaibigan. Tapos itong anak niyo na Suwail, ayan, nilustay ang kanyang pera sa masasamang babae, ayan, sabi niya, pinagdiwang nyo, samantalang ako. Ganun po yun eh. Ganun po yung parang reaction nung niya po, talang galit na galit siguro yung anak niyang isa. Ngunit ano po ang sagot ng ama? Basahin po natin sa 31. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo." So, ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung ikaw ay tumalikod at ikaw ay magsisi, ikaw ay kanyang tatanggapin. Wala nang sabi-sabi, wala nang tanong-tanong, "Anak, saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo?" Kung ikaw ay magbabalik loob, kapatid, tatanggapin ka niya. Yayakapin ka niya, hahagkan ka niya, bibihisan ka niya. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Basahin po natin sa Gawa 3 verse 19. "Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan." At sa Lucas 15 verse 3 to 5, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin." At sa verse 7, "Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi." Kaya mapalad tayo, mga kapatid, dahil kung tayo man ay nakaranas na tumalikod at tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon, tatanggapin Kanya ulit at ituturing na Kanyang anak. Ngunit para sa mga tao naman na sinasadya talaga ang magkasala, mga kapatid, at kahit alam na nila ang katotohanan, ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan, at sa makamundong bagay, ito ang verse na ibinigay para sa kanila. Basahin po natin sa Hebreo 10 verse 26 to 27. "Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway." Kaya, mga kapatid, huwag po nating hayaan na maranasan natin ito, ang kaparusahan na walang hanggan. Ito ay mga nararanasan ng mga taong tumalikod sa ating Panginoon. Dahil pag nangyari itong, mga kapatid, kahit na ikaw ay magsisi at ihingi ng tawad sa Panginoon, hindi na tayo patatawarin ng Panginoon sapagkat binigyan na tayo ng mahabang panahon dito sa mundo para sundin ang Kanyang inuutos. Ngunit kung hindi ka magbabalik loob, kung hindi ka susunod, ang naghihintay na lamang sa iyo ay ang kaparusahang walang hanggan, mga kapatid. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya manatili po tayo na masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Basahin po natin sa Hebreo 10 verse 38. "Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya ay tatalikod, hindi ko siya kalulugdan." Sa verse 39, "Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas." Hallelujah, Jesus, hallelujah. Tayo po yung mga tao nga mananatili, di po ba? Mananatili tayo sa ating pananampalataya at mas lalo pa po nating painitin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay mauuna sa paglilingkod sa Panginoon at mauuna pa rin, hindi tayo pahuhuli. Nagaya po yung sinasabi sa Mateo 19 verse 30 at Mateo 20
verse 16, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. At sa Mateo 20 verse 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli. Ang ibig po sabihin ng talinghagang ito mga kapatid ay mga nauna na nakakilala sa Panginoon, ngunit sa bandang huli sila ay tumatalikod. At sa mga panahon na to na sila ay nakakilala sa Panginoon at patuloy na naglilingkod sa Panginoon, sila yung mga nauuna. Yun pong ibig sabihin ng talinghagang ito, na maraming nauna na naglingkod sa Panginoon ngunit naging huli, at maraming naging huli na nakakilala sa Panginoon ngunit sila ay nauna. Ngunit mga kapatid, huwag po nating hayaan na isa tayo sa talinghagang ito mga kapatid. Tayo ay mauuna at mauuna pa rin tayo hanggang sa dulo at sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Sa paglilingkod natin at pananampalataya natin sa Panginoon, ay para tayong nakikipagkarirahan lamang. Ayan. Na sa una tayo ay malakas. Ayan. Sa kalagitnaan tayo ay nanghihina or nauuhaw tayo. At kung kailangan natin ng inumin, pagkain, yun po ay ang salita ng Panginoon. Yun po yung salita ng Panginoon na siyang magpapalakas sa atin at para makapagpatuloy tayo ng ating paglalakbay hanggang sa makamit natin ang tagumpay. Amen po. Basahin po natin sa Santiago 1 verse 12, 21, and 22 and 25. Sabi po sa verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. At sa 21, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. At sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. At sa verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kaya mga kapatid, ang napag-aaralan natin na salita ng Panginoon ay lagi natin isa puso't isa isip at huwag nating hayaan na ito ay makakalimutan natin upang tayo ay patuloy na manatili sa pag-ibig ng Diyos. So, sa last na verse po, sa 1 John 14 verse 16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amin po. At huwag nating hayaan na ang mga nararanasan nating pagsubok ang siyang daan upang tayo ay tumalikod. Bagkus sa mga nararanasan nating pagsubok, tayo ay lumapit sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating nararanasan. Ayan, sa lahat ng, kung ikaw ay nangihina, ayan, sa Diyos ka pa rin lumapit. Kung ikaw ay nagkakaroon ng bigatin, sa Diyos ka pa rin lumapit, mga kapatid, at magkakaroon ka ng kagalakan. Ayan. Dahil sabi ni Apostol Pablo sa Corinto 12 verse 10, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Kaya kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon, maniwala ka, hindi niya tayo pababayaan. At makikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At nawang salitang ito ay siyang nakapagbigay lakas sa atin
Kung tayo ay nangihina sa ating pananampalataya, kapatid, kung ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon, kapatid, ito na ang pagkakataon mo para manumbalik sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay naghihintay sa iyo at kailanman hindi kanya itatakwil. Bagkus yayakapin kanya, hahalikan kanya, hahagkan kanya, bibihisan kanya, at ikaw ay gagawin niyang bago. Dahil ang lahat ng mga anak niya na lumalapit at nagbabalik loob ay tinuturing niyang mga anak. Maraming salamat, and God bless us all.